Ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Viral ngayon, bird handler na nagbibigay ng libreng charity events para sa mga bata, kilalanin. Grupo sa Rizal, samut-sari ang ibinabahaging tulong sa mga bata at sa mga senior citizen, kilalanin. Mag-asawang, magkatuwang, na rumiresponde sa mga may sakit at mga pamilyang higit na nangangailangan. Libreng serbisyong medikal, door-to-door na rin. Yan ang atid na responde ng Hospital on Wheels. Kami ang Hospital on Wheels. Certified E-Responders. Nagsimula bilang entertainer sa mga events ang bird handler na si Kuya Onard. Ngayon, nagbibigay po siya ng libreng charity event show sa mga bahay ampunan at mahihirap na komunidad para makapagpasaya ng mga bata. Pero ano nga ba ang naging inspirasyon ni Kuya Onard para gawin ang kakaiba niyang pagresponde? Yan po ang ating pong tinutukan. Bird lover to bird trainer. At ngayon, nagpe-perform na rin ng libre sa mga charity events. Siya ang bird handler na si Onard. Nagsimula ang hilig niya sa mga ibon noong 2020. Bale, during pandemic, nakita ko yung mga grupo nga ng mga iibon. Sabi ko parang sarap sumali doon kasi marami, isang pamilya sila. Nag-alaga ako ng ibon, bumili ako. Then, yun nga, nakakuha ko ng African lovebird. Huminto lang ako dahil hindi pinapansin kasi maliit. Kaya sabi ko, titigil na ako. Mag-bird tricks na lang ako. Dito niya sinimulan ang pagtuturo ng iba't ibang tricks sa kanyang mga alagang ibon. Nakita ko kasi bumabalik yung ibon kapag hawak mo yung syringe. So, sabi ko, susunod ito kahit saan ko dalahin. Kaya yun, nakakuha ko ng mga idea. Gumawa ko ng mga pang-bird tricks ko. Gamit ko yung syringe. Dala ko yung syringe. Ayun, natuto na sila. Yung una, mga basic lang. Dumaan muna ako sa basic. Yung alikansya, basketball, slide, then yung mga roll sa kamay. Sumunod na yung mga iba-iba na, mga skateboard. 3 linggo bago ako makatapos ng 3 bird tricks. 1 linggo per bird tricks. Pero ngayon, minuto na lang. Hindi na siya mahirap. Basic na. At ang kanyang ginagawang mga performances, sinimulan niya sa mga charity events. Una talaga ako sa mga charity, mga orphanage. Kasi nakita ko yung mga bata dati, hindi sila parang nakakalabas, di ba? Ginagawa ko, pinupuntahan ko na lang sila. Ako na yung pupunta doon sa lugar para makapanood sila ng show. Then, nung nakita ko na ini-invite ako sa birthday, saka ako umattend ng birthday. Nagkaroon ng talent fee, pero doon talaga ako sa charity. Pero meron pala ako una yung mga school under the bridge. Yun, doon nakakapag-show ako doon. Yun yung mga batang nasa lansangan. Malimit sa 1 linggo, nakakatatlo ko. Kalimitan yung may mga babies nga at saka yung mga cancer. Yun, pinupuntahan ko yan. Tapos yung mga smile, mga ungi, yun, doon nagpupunta ako doon. Maraming beses ka na nakakalito na, puro grupo. Yung mga bahay, ampunan, yun ang mga napupuntahan ko. Ito si Charity, yan. Pagkasama ko siya, ibig sabihin Charity yung pupuntahan natin. Pero pag hindi siya kasama, ibig sabihin birthday yan. Friendly kasi to. At dahil sa maraming natutuwa sa kanyang mga charity event,
Umabot na sa higit 28,000 ang followers sa kanyang Facebook page. At hindi lang yan, may mga tao na rin nagpapadala ng tulong para sa kanyang advokasya. Aba, minsan magastos. Siyempre, sariling bulsa yun. Saan ka naman kukuha? Pandemic na. Minsan may nagpapadala po sa akin sa GCash, nagbibigay ng pamasahe tulong. Ay nagpo-post ako sa Facebook. Ngayon, pag orphanage, bawal yan. Bawal ang mga video, bawal lahat. Pag nag-picture ako sa may labas, magtatanong yon, "Sir, nasaan ka?" Sabi ko, dito ako sa charity. Hindi alam kung charity yan. Saan lugar? Sabi ko, dito sa Maynila. Magpapadala yun sa GCash. "Sir, tatingin ako ng number mo. Padala kita pa merienda." Ayun, ganun. Doon ako nagsimula. Dagdag pa ni Onard, tumatanggi siyang mag-perform kapag nahahaluan ito ng politika. Tinitingnan ko po muna yung yung organizer kung pasado kasi minsan meron akong sinisilip baka nga may politics. Ayoko doon ng ganun. Gusto ko yung grupo talaga ng tumutulong, walang halong yung kumbaga pera-pera. Ini-invite ako ng grupo. Kumbaga meron sila mga grupo. Foundation. Kwento pa niya, karamihan sa kanyang mga ibon, maging ang kanilang mga kulungan ay donasyon lamang sa kanya. Puro donated sa akin yan. Dati bumili na ako ng 2 piraso, tapos lahat na puro donate na ng mga Chinese. Tsaka yung mga ibang nag-breeder, gusto nila makilala yung... Kasi pinangalan ko yung ibon sa mga pangalan nila. Yung bawat isang ibon dyan, ang pangalan yung pangalan ng may-ari. Maging mga pagkain at vitamins sa mga ibon ay may nagbigay na rin matapos malaman ang kanyang advokasya. Meron po akong sponsor ng vitamins, ng pagkain. Nung charity po ako, nakita ko ng isang product na maganda yung ginagawa ko. Tinulungan nila ako. Sabi niya, "Sir, sagot ko na yung mga pagkain. Sagot ko na rin yung mga vitamins. Lahat ng pangangailangan ng ibon, sasagutin ko din. Yung cage, may sumugot din sa akin bawat isang ibon, may sariling cage. Kaya hindi sila magkakasama. Ngayon lang nagkasama kasi nagbaha nga, baka mabaha." At siyempre, nagpakitang gilas din sa amin ang mga alagang ibon ni Onard. Kabilang si Charity, Krista at Buddy. Lahat sila game na game sa ating camera at nagsample ng nakakatuwang tricks. May nag-skateboard, nag-basketball, at nagpaikot-ikot pa sa kanyang mga daliri. At sa araw na ito, may pupuntahang charity event si Onard para sa mga bata. Kaya pinaayos na niya ang mga gagamitin niya para sa kanyang performance. Kwento pa ni Onard, lahat ng ginagamit ng kanyang mga alaga sa kanilang tricks ay siya lamang ang gumawa. Kasi wala ka namang mabibili. Wala, kaya po sa akin lang galing. Para kay Onard, iba ang pakiramdam lalo't ang mga bata ang kanyang napapasaya. Mas masaya kasi pag nakikita mo yung bata na masaya. So, gagawin mo, parang tumataas lalo yung kumpiyansa mo, dadagdagan mo ng dadagdagan yung bird tricks mo. Para at least hahaba yung parang skills. Kaya diniretso ko ng diniretso sa charity kasi mas madali akong makapag, ng bata, yung makapagpasaya. Hindi tulad sa ibang mga bata talaga, kapanood nila na maganda yun. Palakpakan ng palakpakan. Tsaka kahit na may problema ka, mawawala yung stress mo dahil pag nakita mo nakangiti, pati mga magulang, wala. Masaya ka na rin. Ang binibigay na responde ni Onard kakaiba at totoo namang nakakaaliw. Dahil ang simpleng pagtatanghal na iniiwan ni Onard at ng kanyang mga alagang ibon ay nagbibigay sigla at inspirasyon sa lahat ng mga manonood nito na maaari pa rin ngumiti at maging masaya sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay. Ako si Kuya Onard, Certified E-Responder. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25.
25. Ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, tila naging hobby na mag-asawang Yeye at Gigi Calderon. Paano ba naman? Ang mag-asawa, regular na donor ng ating certified e-responder na Jaden and Friends. Rumiresponde rin po sila tuwing may kalamidad. Pero hindi lamang po natatapos ang kanilang pagtulong kung ano-ano ang kanila pang mga ginagawa. Panuurin po natin. Pagtulong sa mga batang may kapansanan. Ito ang advokasya ng mag-asawang Yeye at Gigi mula sa probinsya ng Laguna. Una nating narinig ang pangalang Yeye Calderon nang itampok natin ang kwento ng mag-ama mula sa Romblon na sabay-sabay na inoperahan sa puso nito lamang Hunyo. Si Sir Yeye Calderon po, nag-donate po siya ng painting. Tapos nung naibenta po yun po, ibinigay niya po yun sa Jaden and Friends para po dun sa family na ooperahan po. At dahil sa kanilang pagpupursigi na makaresponde sa kapwa, mas kinilala pa ng programa ang kanilang mabubuting paggawa. Ayon sa mag-asawa, likas na talaga sa kanila ang tumulong sa higit na nangangailangan. Nasa Singapore kaming dalawa. Nagtagal kami mga 13 years. 13 years kami sa Singapore. Doon pa lang, tumutulong na talaga kami. Marami kami adopted. Usually, mga Filipino na pumupunta ng Singapore, walang matuluyan, ina-adapt namin. Yung aming kasing nirerenta naming pad, isang buong bahay. So, para madagdagan yung aming income, kasi ang hirap talaga ng buhay din, makalap cost of living sa Singapore. So, pinaparenta namin yung mga kwarto. Doon nagsimula merong isang housemate kami na meron siyang tinulungan na Pilipino galing sa Pilipinas. Nung pagdating sa Singapore, naging problema niya, hindi yata siya nakadating ng tama. So, na-cancel na yung kanyang pag-apply. So, na-stagnant siya sa Singapore. Wala siyang pera, wala nang matitiran. Doon na nagsimula na, sige, kung gusto mo, kami na bahala sa'yo, pero dito ka lang sa sala matutulog. And then the rest na yun is history. Hanggang sa nakakuha na siya ng trabaho. Every weekend. So Ayun. parang iniipon namin yung mga Pilipino na yung mga nagsisimula pa lang magtrabaho na hindi na kaya mag-spend ng extra money para sa mga pagkain nila. So every weekend, ini-invite namin sila sa bahay. So nagluluto kami. Pinapakain namin yan. Tapos pwede sila magstay sa bahay buong araw. And then, meron naman siyang mga friends dito sa Pilipinas na like pag mga kailangan ng tulong, like hospital. So nagpapadala kami ng mga paintings, ino-auction namin yon, tapos pinapadala dito. Si Gigi tumutulong ding mag-rescue ng mga inaabusong Pilipino sa Singapore. Kasi member din ako ng isang group for migrant workers. So may mga Pilipino kaming nire-rescue na like inaalipin ng mga amo. So ang ginagawa ko niyan, kasi ako anytime pwede akong lumabas kasi hawak ko yung oras ko. So ang ginagawa ko sa pag-rescue niyan, okay, iwan mo yung mga gamit mo sa bahay, kailangan wala kang bitbit kasi pwede kang kasuhan na nagnakaw. So bitbit mo lang yung phone mo. So paano, okay, mag-drop ka ng something sa baba para rason mo yun para makalabas ng bahay. So ihuhulog niya yung mga sinampay, sabihin sa amo niya, pupulutin ko lang. Sabi ko, okay, pagbaba mo, sakay ka ng taxi. Tapos may naghihintay na doon sa may shelter natin. So yun, kinakaso na namin yan para mapapanagot yung mga amo nila. Pagbalik ng Pilipinas, isang pagsubok naman ang kanilang pinagdaraanan. Ang mabigat, yung nangyari sa amin. Kasi nung nandito na nga kami sa Pilipinas, syempre mag-iiba yung lifestyle namin, yung pamumuhay namin. Sinilang yung aming anak na isang Down syndrome. So, yung pagdating namin dito, nag-isip kami, ano bang magandang hanap buhay na pwede? Dahil siya naman ay isang chef. Ang maganda sa kanya, nag-aaral sa Singapore ng culinary arts at nag-OJT pa sa France. Sabi ko, magagamit natin yan. So, nagtayo kami ng isang maliit na restaurant. Bahay yung baba lang namin yung bahay. At pinangalanan namin Studio Fusion 21. Ibig sabihin ng studio is a art studio and fusion is a for food. Food and art that combines together. Ngayon, yung 21,
birthday niya, January 21. At nagkaroon kami ng anak na 20, Chromosome 21. Trisomy 21. Trisomy, So parang 21. coincidensya. Actually, bumagsak yung mundo ko kasi akala ko yun na yung successor ko eh. Oh, ito na yung, ay, nagkaanak tayo, magiging chef to, ganun. So nung pinanganak siya, sobrang na-depress ako for 1 month na ayokong kumausap ng tao. Kasi parang hindi ko siya matanggap. Ay, successor ko to eh, ganun. So, nung sinabi ng doktor niya na paano siya tatanggapin ng ibang tao, kung ikaw mismong nanay niya, hindi mo siya kayang tanggapin. So, parang doon, na ano ako, naiba yung isip ko. Sabi ko, oo nga, sabi ko, kailangan protektahan ko siya kasi usually, di ba, discrimination, bullying, yung ganon. At tulad ng ibang batang ipinanganak na may kondisyon na Down syndrome, may problema rin sa puso ang anak nila na si Isel. So from there, after 1 month, na-diagnose siya ng meron siyang heart disease, may butas sa puso. So sabi ng doktor, kailangan mag-raise kayo ng pera. Kailangan within a year. So na ano kami, sabi ko, saan tayo kukuha ng almost 1 million, no? 700,000. 700,000. Nag-start na sila ng fundraising through painting. So marami kaming mga kaibigang artist na tumulong, nagbigay ng painting nila. So ang tagal namin naghintay ng operation kasi hindi pala ganun. Hindi pala ganun kadali. Nung may makilala na akong ibang group, napasok ako sa Jaden and Friends, doon ako namulat na hindi pala ganun kadali. At saka hindi pare-pareho ang mga doktor. So may nakaapat kami na doktor, sabi niya hindi pwedeng operahan kaagad yan. Kailangan palakihin pa yan, pabigatin pa yan. So naghintay tayo ng ilang years, hanggang Pero na-pandemic na. Nakapag-raise kami nakapag-raise kami ng dahil pera. sa tulong ng mga Kaibigan kaibigan niya, artists. Yun talagang yung iba 100%, iba 50% na donation. So yun, naka-raise kami ng 700,000 para sa So operation. after that, yun na nga, hinihintay namin. So nakilala namin sina Doc Go, yung mga happy heart doctors namin. So chinecheck yung baby namin, andyan pa rin yung butas. Tapos nung in-schedule na kami, andyan na yung device namin. Nung chinek na siya ni Doc Go, sabi ni Doc Go, maliit na yung butas. Hindi na kailangan. Hindi na siya pwedeng operahan kasi ang device na in-order para sa kanya, yun na yung pinakamaliit. So pag pinilit natin, pwedeng yung daanan ng device, baka mapunit. So baka yun pang ikamatay niya. So actually, sobrang hindi ko alam kung tumutululuha ko, saya o ano, sabi ko. Actually, malaking talaga pasasalamat kasi hindi na-operahan yung anak ko eh. Dito na nila naisip na ang pondong kanilang naipon para sa operasyon ng kanilang anak ay tinutulong na lamang nila sa ibang batang nangangailangan. Dito talaga nagsimula yung matindi naming fundraising na may mga kaibigan kaming nakikilala dahil sa anak namin na nagbibigay din ng funds na tinutulong din namin sa National Children's Hospital. So nakakakuha kami ng 1M na funds. So dinodonate namin yan. So maraming batang pinapaoperahan. Kaya dahil sa sitwasyon na yon, palagi namin iniisip na dapat tumulong din kami Yes, parang payback. sa ibang At saka advocacy. Malaki ang naitulong ng ibang tao sa amin, bakit hindi naman namin tulungan ibalik? Lalo na ako, bilang isang alagad ng sining, siyempre, papasalamat ako na binigyan ako ng isang talent. Although nawala akong perang sapat para makatulong, yung aking sining, ang aking binibigay na pagtulong. Kasi yun yung binigay sa iyo, dapat ibahagi mo sa ibang tao. Maging sa oras ng kalamidad, agad din silang rumiresponde. Ito na yung advocacy namin talaga. Ang ano kasi palagi, kailangan balikan natin. Kasi ang daming tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Katulad sa restaurant namin, may mga part ng sales namin talaga na nakatuon para sa charity. Yun, like, through sa restaurant namin, pagkain lang. Wala kaming perang maibigay So pagkain lang ibinibigay namin yun. Yung mga typhoon, yun, no? Matinding natin, Typhoon Ulysses. Tsaka Yun. yung eruption ng Taal, yes, nandun din kami. Yun, nandun din kami. Nagdala kami ng mga face mask. Face mask, sako-sakong Dito face sa mask, diaper, yan. So, yun yung pwede namin naitulong at mga kaibigan na sumuporta Kasi din. kami, nagbigay ng mga... Marami ng mga kaibigan. So pag nag-post kami sa Facebook, o kailangan namin ng ganito, marami nagdo-donate. Actually, every year sa birthday ng anak natin. Last year, sinara namin to, nag-invite kami ng mga Down syndrome kids with a family.
So, pinapakain namin, tapos may mga grocery. So, parang advocacy namin every year na sa birthday ng anak namin, instead na kung saan magliwaliw gagastos, parang mas maganda na may napupuntahang mas magandang project. Bilang chef, gumagawa rin si Gigi ng mga recipe para sa mga batang may Down syndrome. Yung baby namin, napakagaling eh. Napakagaling kumain talaga kasi baby pa lang, hinubog ko na siya para kumain kasi sa akin, sabi ko, mga batang to, sakitin to eh. Lahat ng mga critical illnesses nasa Down syndrome, leukemia, pneumonia, lahat. So sabi ko, ayoko siya maging sakitin. So yan, ang So, gumagawa siya ng mga recipe. Healthy na recipes talagang para maganda sa mga bata. at makikita ng bata masarap kainin. So ang plan kasi namin ngayon ng Happy Heart Doctor namin, si Doc Go, gagawa ng libro para to sa mga batang yung hindi mapapakain ng mga nanay nila. So yun ako mag-create ng recipes. Naniniwala sina Yeye at Gigi na maraming paraan para magawa ang pagresponde sa iba. So merong mga paraan, tama si Chef Gigi. Dahil siya ay talento sa pagluluto. So makakatulong siya kung anong magandang iluto. For example, na mura, maganda, at nutritious pa yung pagkain na para sa magandang kalusugan, pwede niya i-share. Ako naman, wala akong pera, pero yung sining, pwede akong magbigay. Ito yung binigay sa'yo na mawawala rin naman sa'yo ito kailangan i-share mo. Kaya sabi sa, Dad, di na tayo yaman. Kasi halos lahat ng natin. No? Pero iba yung pakiramdam. Lalo pag nakatulong ka. Ipinakita rin sa atin ni Yeye ang mga gawa niyang obra na itinutulong niya sa mga nangangailangan. Ito yung mga aking mga paintings na dinonate ko sa mga nangangailangan ng tulong. Itong painting na itong title is Family. So, ito yung doktor ang nakakuha ng paintings. So, hinintay lang natin na pagkuha. Pero ito'y bayad na. Nagamit na ng ating mga nangangailangan na tao, no? Ito yung sa mga operahan Sa Romblon. Oo, ito yung naitulong ko sa magamang inoperahan, itong dalawang paintings. Yung iba naman nakuha na, no? Ito naman itong mga paintings sa copy painting na it's a charity exhibition. Yun lang, hinihintay pa natin kung may bibili pa nito. At bukod sa pagtulong sa mga batang nangangailangan, ang mag-asawa, karesponde rin natin sa kalikasan. Dahil ang ilang mga disenyo sa kanilang restaurant mula sa recycled materials. Tulad ng mga patapong kaldero sa kanilang bahay, ginawa nilang lagayan nito ng ilaw. At ang mga nabasag na pinggan, muling binigyan buhay at ginawang art display. Ang shell ng mga alimango naman, ginawang obra ni Yeye. Sa pamamagitan ng talentong kaloob sa mag-asawang Yeye at Gigi, pinatunayan nilang hindi batayan ang yaman o pagkakaroon ng maraming pera para makatulong sa iba. Sa halip, ang pagiging malikhain at bukas ang pag-iisip na rumisponde sa iba ang naging susi para maging matagumpay ang mga sinusulong nilang advokasya. Ako si Chef Gigi Francisco. Ako si Yeye Calderon, Certified E-Responder. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
10-in-1 mission sa mga matatanda at pagbibigay ng solar panel sa mga paaralan sa Rizal. Ilan lamang ito sa layunin ng isang advocacy group sa probinsya ng Rizal. Ang kalagayan ng mga bulubunduking bayan sa kanilang probinsya at mga batang sabik sa laruan at gamit pang eskwela. Agad-agad nilang nirerespondihan. Makapagbigay ng ngiti at pagpapahalaga sa mga lolo't lola na nanatili sa isang home for the aged sa lungsod ng Antipolo. Ito ang pakay ng mga miyembro ng International Advocacy Group na Rotary Club Antipolo Centro Chapter dito sa Pilipinas. At ang naitakdang outreach program sa lalawigan ng Rizal, sinamahan ng Responde Team. Bit-bit ang ilang mga pagkain, prutas, gulay, mga first aid kits, tungkod. Ilan lamang ito sa kanilang tulong sa nasabing orphanage. Nakilala namin ang mga punong abala sa nasabing programa. At ayon sa kanila, ang proyektong ito ay umpisa pa lamang sa mga serbisyong inihahanda nila para sa mga matatanda. Ang pinaka-theme po kasi natin ngayon sa Rotary Club ay hope, creating hope in the world. So marami pong iba't ibang clubs na nakapalibot po sa buong mundo na kung saan kami pong mga clubs in a certain area po ay nag-create po ng hope in a different way po. Ngayon po, yung activity na ginagawa po namin ngayon sa Kanlungan ni Maria, nagbigay po kami ng acronym sa HOPE. Ito po yung Helping People Engage, Helping Older People Engage po. Kagaya nga po, yung katulad yung sa pagkakaroon po ng eye wash at saka eye check-up, yung sa blood check-up po natin, yung nagbigay po ng mga iba't ibang donations, yung mga pagkain po, yung mga yung may mga nurses po tayo, may mga doctors po tayo sa dental, and also meron din po tayo mga senior high school students na nagbigay po, kumanta po sa ating mga matatanda. Sa halos 28 nilang taon sa pagbibigay serbisyo publiko, marami ng Rizaleño ang kanilang nabigyan ng Responde. Hindi lamang nakatutok sa kalusugan, ngunit ang kanilang mga proyekto sakop din ang sektor ng edukasyon, kalikasan, kapayapaan at maging ang economic development ng isang komunidad. Last year alone, we have provided or we have given 120 service projects to different kinds of beneficiaries all over Rizal, and kahit hindi sa Rizal kasi may mga joint projects kami sa ibang mga clubs. So that's a big number of service projects in terms of management kasi normally ang mga projects namin nag-evolve lang naman yan sa kung ano yung 7 areas of focus ng Rotary. Po tayong mga nakahanda pong mga activity, kagaya po ng donation drive, ng blood donation drive. Meron po tayo for August, for the month of August. Meron din po tayong drug awareness sa bawat paaralan po. And yung sa brigada ng bawat paaralan po sa Antipolo. Nagbibigay din po tayo ng mga pananim sa mga katutubo din po natin. Dahil na rin sa lawak ng kanilang organisasyon, hindi na sila nahihirapang maghanap ng mga target beneficiaries. Ibig sabihin, mas mabilis silang nakakapaghatid ng tulong sa iba't ibang komunidad sa Rizal. Every year, nagkakanda kami ng strategic planning. So napaplat na namin yung mga projects namin for the year, kung ano yung mga pwede namin i-conduct na project. Kaya sinabi ko naman, hindi na namin kailangan mag-needs analysis kasi nga, yung areas of focus, yun na yung basis namin for helping. At dahil 6 yung clubs dito sa Antipolo alone, hindi na kami nahihirapan na pumili. Kasi kumbaga, kung ano na yung malapit sa amin, yan na. Siguro kung lumabas man kami ng Antipolo, yun may partnership kami with other zones ng Rotary Club. Parang tulungan po. Very important yung tie or yung network, yung commitment ng government din with clubs like us because hindi kami, yung pag-implement ng mga programs, very easy from us. Kasi yung mga data, like yung mga data ng ilan ang matanda, ilan ang bata, we don't have tools for that. Kung kami ay maghahanap pa ng mag-survey pa, matatagalan kami to implement a program such as this. Pero dahil may collaboration with, kunyari, yung City Development and Social and Welfare Development Office, diba? Yung CSWD,
tatawag lang kami or mag-i-email lang kami, makukuha namin yung data namin. Which is, madali naman makuha kung sa internet, pero mas correct kasi pag galing mismo sa LGU yung mga data. Tulad ng iba pang organisasyon, ang kanilang grupo binubuo ng mga volunteers. Karamihan din sa kanila, mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Siguro, dito sa team ng Antipolo Center, what's unique is that aside from we are dominated by women members, kasi yan talaga yung gustong i-promote din ng Rotary International, we have I guess we are approximately 85% of our members are teachers from the Department of Education, mga principal, mga head teachers, mga master teachers, yan ang mga members namin. And then, all other members like me, hindi ako teacher, pero nasa government service din ako. Marami din kami nasa government service siguro, tas may mga nahalong mga private citizens. But, ang trust namin sa ngayon for, I think, nasa 5 years now is more on education kasi nga, ang members namin ay more on the academe, in the academe. Ako po ay nagsimula po noong 2019. Hindi pa naman po talaga ako ganun katagal sa organization po na ito. Pero yung pagsisimula ko po, ibinigay ko rin po lahat ng effort kasama po yung mga kasamahan ko. And actually, lahat naman po kami ay lagi nag-e-extend ng help kung ano po yung kailangan po ng community namin. Hindi naman po laging pera yung involved dito, kahit po yung skills lang po namin and talent namin. Nagkataon lang talaga na ngayong araw na to, umaapaw talaga sa blessings yung mga members and other organizations para matulungan po natin yung kanlungan ni Maria. Ganun po. At sa kanilang ginagawang pagresponde ay katuwang mismo nila ang kanilang pamilya. Ito rin ang nais ng grupo sa bawat miyembro ng kanilang nahihikayat. Based nga sa motto ng RI or Rotary International, service above self to eh. So, instead of you giving to people, yung namamalim mo sa alasada, di ba, binigyan mo ng 20, inabot mo, di mo naman alam saan pumunta, di ba? So, sumali ka sa Rotary. So that your donation, alam mo kung saan mapupunta. Kasi meron talagang na-explain naman kung saan napupunta. Isa sa mga biggest and largest projects ng Rotary is the eradication of polio. Kaya nga lahat ng mga namin uniform, may end polio now na mga logo. Kasi yan talaga yung isa sa mga trust din ng Rotary to eradicate polio. And of course, yung Sabado at Linggo dapat for family, di ba? Yung lyrics ng Rotary hymn, nakalagay kasi doon, I will involve my spouse and family in Rotary. Kasi nga, iba, kunyari, kung tatay ka, pag umalis ka ng weekend, aalis ka na naman, ganyan. So, pero sa Rotary, edi isama mo yung, ang tawag namin, spouse or partner. You bring along your wife or your children with the program so that they also enjoy. And para maintindihan din nila ano yung joy na mararamdaman na tumutulong ka sa maliit o malaking halaga. At para sa grupo, ang pagbibigay ng atensyon sa mga matatanda ay mas lalong nagpapalakas sa kanila bilang isang individual at bilang isang Pilipino. Ang pagtulong po kasi ng bawat isa ay hindi dahil sa meron kami. Okay po, naniniwala din po kasi ako na ang pagtulong po namin, ako personally, kaya ako tumutulong dahil naranasan ko rin kung paano maging wala. Naranasan ko din kung paano sana may tumulong din sa akin sa panahon nang wala ako. Natutuwa po kami kasi kahit sa simpleng tulong po namin, mapalaki, mapaonte, kakapiranggot, kahit mapatawa lang po namin sila, ina-accept po nila at feeling namin nakakapagbigay po kami ng positivity sa kanila. At syempre po, mga matatanda po ito, hindi naman po palaging may mga dumadalaw sa kanila. At tayo po ay meron din po tayong lolo't lola, lumaki din po tayo sa kanila. Na syempre, wala na rin sila sa feeling ko, na parang feeling ko po nung nakita ko sila dyan, parang feeling ko kasama ko yung lola't lolo. Paglilinaw din nila na ang kanilang grupo ay walang piniling maging miyembro. Basta handang rumisponde at naniniwala na kayang tumulong sa abot na kanilang makakaya. Ang Rotary Club po ay bukod po dun sa nakaalam ng karamihan na pangmayaman ay hindi po yun totoo. Ang Rotary Club po ay tinatayo or itinatatag para po makapaghikayat ng mga miyembro o mga tao sa buong mundo para makapagbigay po ng serbisyo
na higit pa po sa sarili. Kagaya po ng sinasabi ko nga po, ang motto po ng Rotary ay service above self, nothing else. Yan po ang kaya naming ibigay. Beyond the money, the talent, and the treasure, and time, it's always service above self. Ang susi sa paglawak ng isang organisasyon na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko ay hindi lamang masusukat sa yaman ng mga miyembro nito, bagkus ang katangian nito na tumulong at magmalasakit sa kapwa na walang hinihinging kapalit at handang abutin ang higit na nangangailangan. Kami ang Rotary Club of Antipolo Centro, Certified E-Responders! Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. I'm Dr. Jim Sanchez of the Hospital on Wheels. I'm a general surgeon and a plastic and reconstructive surgeon. A hospital on wheels is like a hospital that you see, except that it's not based in an area. So ito ay gumagala on wheels. Ang goal nito is to bring the hospital to the community. Mailapit at maihatid sa mga nangangailangan ang libreng serbisyong medikal. Ito ang nasa isip ni Dr. Jim nang itatag niya ang Hospital on Wheels noong 2007. 2 years ako sa Norfolk, Virginia. Nakita ko yung system nila. They go into different third world countries or developing countries. Nagko-coordinate sila with local organizations or philanthropic individuals. And they do reconstructive surgery missions, yung mga cleft lip and palate. Dahil sa kanyang naging karanasan bilang bahagi ng Operation Smiles Internationals noong taong 1988, pinangarap niyang bumuo rin ng mga surgical missions sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So nakita ko yung system at sabi ko, sila once a year lang sila gumagawa ng mission kasi nga masyadong expensive at saka demanding in terms of logistic and manpower. At saka siyempre kailangan mong magkaroon ng ospital na kasama or katuwang. So limited yung kanilang capacity. Sa aking nakita, mas magandang meron ka sariling ospital. Hindi ka dependent doon sa kung yung lugar meron bang ospital o wala. Meron bang anesthesiologist o wala, o meron bang surgeon. Whereas kung dala mo yung ospital, dala mo rin yung mga specialista at mga nurses at mga gamit and supplies, then makakagawa ka ng mission anytime. Approximately more than 300 missions na kami since 2007 all over the Philippines, mainly Luzon areas. And then siguro I would say more than 30,000 surgical patients na ang nag-benefit. Puro indigent yan. Siguro nasa mga 600,000 medical patients. Siguro mga 20,000 dental at saka 20,000 optical patients ang nasilbihan ng Hospital on Wheels. Mula sa mga simpleng check-up hanggang sa major operations, nagagawa ng kanilang grupo. Ibinibida rin nila ang proseso ng operasyon na pinagdadaanan ng kanilang mga pasyente. Nung nilaunch namin, nakagawa kami ng missions na 2 to 4 times a month. Imbis na once a year,
nakakagawa kami ng mga surgical missions at may kasamang medical, dental, optical, 2 to 4 times a month. Kasi na-cut down namin ang cost. Hindi mo kailangan ng hospitalization, puro outpatient lang. And at the same time, nagagawa namin yung mga operasyon ng gising ang pasyente, pero walang sakit. Very safe, no? At pagkatapos ng operasyon, hindi mo kailangan i-confine. Wala ring pre-operative na workup na kailangan mo sa ospital kung patutulugin mo. Yung mga pasyente namin gising. Pero walang sakit ang operasyon dahil nabablock namin yung kung saan yung mga sensory nerves. Isa rin sa kanilang layunin na maging katuwang ng gobyerno sa pagtataguyod ng malusog na komunidad. Other than tumors, ang ginagawa namin yung mga may luslos, hernia. Whether bata o matanda, nagagawa namin as young as 1 year old. Tapos yung mga may cleft lip, may mga bingot, whether yung primary or yung ulit na hindi maganda resulta. At pati yung ilong, inaayos na namin. So yun ang karamihan ng aming ginagawa. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, sinamahan namin ng mga medical component yan. So meron kami mga family med at saka mga internist. Tinitingnan na yung mga pasyente na merong yung usual, yung madalas, yung mga sakit sa puso, sakit sa baga. Naging posible mga serbisyo ng Hospital on Wheels ayon kay Dr. Jim dahil na rin sa mga tulong na natatanggap nila mula sa iba't ibang organisasyon sa buong mundo. Noong 2018, in-upgrade namin yan. Sa tulong maraming tumulong, mainly mga Phil-Americans, no? Phil-American organizations at saka mga philanthropists, na-raise ko yung funds. 2 years akong pumupunta-punta, nagre-raise ng fundraising. So, naitayo namin yung bagong Hospital on Wheels, which is a Volvo Euro 5, no? May 3 operating room yan sa loob, no? Ang advantage kasi nitong Euro 5, umaandar ang makina niyan the whole time na nagmi-mission ka. So yung emission ay safe para sa mga waiting na pasyente at saka sa mga missionaries. Ang mga upgrades na ginawa ng kanilang Hospital on Wheels nakatulong para mas madagdagan ang kanilang mga inoperahan on board. And since that time, tuloy-tuloy na yung aming mission at we can do simultaneous surgeries na 10. Kasi yung 3 na malalaki nasa taas ng Hospital on Wheels, yung 7 mga minor sa baba. So 10 surgeries simultaneous, kanya nakakagawa kami ng mga 100 surgeries in 1 day. 1 day. So ngayon, ang karamihan ng mga ginagawa namin, yung mga soft tissue tumors at saka skin tumors, skin lesions, whether benign or malignant, nagagawa namin yan. Mga sample ng mga soft tissue tumors, yung mga breast tumors, benign, malignant, nagagawa namin. Yung mga maraming bukol. Alam niyo naman, sa makikita mo, dami may bukol, napabayaan dahil sa ano man, ang talagang dahilan, masyadong malaki ang populasyon at limited resources ang ating gobyerno. At hindi lamang surgeries dahil maging ang mga may problema sa kanilang ngipin at mata ay kabilang na rin sa kanilang community missions. Every now and then, may kasama kami dentist. So, marami rin ng pasyente niyan. At saka yung mga may problema sa vision. No? Marami, siyempre, pag nagkakaedad. Saka kung minsan pati bata, no? Na may problema sa pagbabasa, no? O kaya yung kanilang pang-araw-araw na ginagawa. So, meron tayong tinatawag na vision screening. Ginagawa yan ng optometrist. Tapos namimigay tayo ng mga free reading glasses. At para mas makarating ang kanilang responde sa mga komunidad sa mas mabilis na paraan, inilunsad nila ang kanilang motorcycle ambulance. Nilaunch namin yung motorcycle chariot ambulance and emergency medical service training. Yung mga paramedic, kami nagte-train. This is funded by the TESDA. So we can train, kasi kahit na i-provide kita ng motorcycle ambulance,
kung hindi mo alam gamitin at saka kung hindi ka marunong ng basic life support at yung mga dapat gawin para sa pasyenteng nangangailangan ng emergency measures, useless yan. So we trained, yun ang mas importante, training. Number 2, coordination, kasi kailangan coordinated with it sa hospitals. So yun ang isa ng program namin. Sinusulong din ng kanilang grupo na magbigay ng kaalaman sa bawat Pilipino sa pagbibigay ng first aid, lalo na sa loob ng kanilang mga tahanan. Every house should have this. Every office should have this. So, every barangay should have this. Kasi there are times that you don't have a doctor with you. There are times that you are far from a hospital. There are times that you don't have the money, and this is what you need. It's a 24-hour guide for you as first aid. Hindi lumala. Habang naghahanap ka ng doktor, may ginawa ka ng measures na importante para hindi lumala or baka masave pa yung buhay mo. Malaking bagay sa Hospital on Wheels ang mga volunteer doctors at iba pang espesyalistang katuwang nila sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa publiko. Ay, wala ang Hospital on Wheels pag wala partnership. So it's a concerted or a teamwork with our partners I would call partners ng Hospital on Wheels. So ang pinaka-importante rito, we work as a team. No, I work with the team. Merong mga surgeons din ako na sumasama sa akin. At least 5 in every missions. Merong mga medical consultants, specialists, dentists, optometrists. And then I have the team that works with me in here. Pagka kami nag-mission, ready kami lahat, kasama silang lahat. Pagsisiguro pa ni Dr. Jim, nasisikapin nila na mapuntahan ang lahat ng komunidad na nangangailangan ng kanilang responde anumang oras. So, ready kami anytime. Yun ang advantage namin. Parang kahit bigyan mo kami ng 1-2 days na sabihin nating heads up na or announce na mission, we can do it for as long as meron siyempre kapartner. Sa huli, hinihikayat ng grupo nila Dr. Jim ang lahat na magkaroon ng kontribusyon sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagresponde sa anumang paraan para makatulong sa ating komunidad. Ang pinaka-goal is bring the hospital close to you. Okay? So ngayon, in that regard, kailangan po rito ang importante yung unity, yung pagtutulong-tulong natin, no matter how small or minimal yung contribution in terms of your time, talent, or treasure, okay, I believe that we can help our neighbors or our people. No? So, it is especially at this time na kailangan po natin tulungan ang ating gobyerno at ang ating mga kababayan. Sabi nga nila, mahirap ang buhay, ano? Pero kahit mahirap ang buhay, hindi po natin alam, makakatulong pala tayo. So, yun po ang pinopromote ng Hospital on Wheels. Together, we can save lives. Isa sa malaking problema ng Pilipinas ay ang mabagal, mahal at minsan ay palpak na healthcare system na ipinatutupad sa bansa. Pero sa tulong at malasakit na inihahatid ng Hospital on Wheels sa ating mga kababayan na may hirap, kapos man sa budget o madalas wala talagang pambayad. Ngayon, may maaasahan ng door-to-door pa na libreng serbisyong medikal. Kami ang Hospital on Wheels, Certified E-Responders. Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang ating pong pag-aksyon. Paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalang ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado,
Ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit